sa inyong lahat na nakikinig sa oras na ito. Sa bawat tahanang tahimik na, sa bawat taong gising pa kahit tulog na ang araw, ito ang programang handang makinig sa inyong mga kwento. This is On the Wings of Love. Ang kwentong aming hatid sa inyo ngayon ay kwento ng mga Pilipinong tahimik na lumalaban malayo man sa kanilang bayan. Ang mga OFW. Ang kwentong aming handog sa inyo ngayong gabi ay pinadala ng isang Dante na pinamagatang voice tape. Tama ka riyan, partner. Ito raw ay tungkol sa isang malatrahedyang kwento ng kanyang tiyo Ato at tiya Magdalena na sadyang sinubok na mapagbirong tadhana. Sama-sama nating pakinggan ang kwento ng ating kababayan. Narito po ang kwentong voice tape. It's strange how a single object can bring everything back. The house, the memories, the silence, and that voice that I never understood until now. Oh, Santa Teresita na po. Huling hinto na ito ng bus. Santa Teresita, ilang taon na ring nakalipas. Dito, simple at tahimik ang pamumuhay. Ngunit, walang abisong katapusan ni Tiyo Ato ang sinisigaw ng hangin. Dante, hanapin mo na certificate mo dyan. Abay baka nariyan lang sa kwarto. Oo, Nay. For my one and only love, Ato. Ano to? Cassette tape? Ba't nakatago lang dito sa parador? Hoy, tabi! Anong ginagawa mo dyan sa kasada? Tulong! Ay! Ato! Napagdati! Basta naman ni trans! Noong sandaling iyon, nakita ko ang aking ina. Tumatakbo papunta sa pinangyarihan ng insidente. Sumisigaw. Something I can't quite understand. And in that moment, I knew something was terribly wrong. Hoy, saka na yan atupagin pag naiayos na lahat. Lalaro-laro, hindi pa nga tapos. Ngayon ko lang nakitang galitang tiya. Hindi ko maintindihan noon ang bigat na nangyari. Sa tuwing nakikita ko si Nanang, doon ko lamang nadama ang sakit. Kapatid ko! Kapatid ko! Napaaga pa nga agawit ka! Ato! Pasensya na ho. Maling kabaong po ang naigamit sa inyong kapatid. 10,000 po ang halaga nito. Abay pambihira! Paano niyo naman nagawa yan? Kabaong! Mali pa! Pre, hindi ba to FW asawa nito? Mukhang kakayanin naman ata. Kausapin mo na lang. Ano? May sinasabi ka ba? Wala ho. Ano na pong pwedeng magawa na? Bilisan niyo na at iakyat siya sa sala. May balik doon kung saan siya maaaring humiga. Grabe! 10,000 halagang mali? Pambihira nga naman. Ilang buwan na ba ang tiya mo noong nasa abroad siya? Kaunting buwan pa lamang pero maling akala po talaga na mataas ang kinikita niya. Paumanhin, Tiyo. Wala na po akong ibang pagtuunan ng tingin. Mali ho bang hinihiling kong may upo akong magagamit? Sakristan ako ngunit bakit ganito ang nasa isip? Tiyo kasi maglilinis na lang ako. Paumanin ulit, Tiyo. Subalit parang hindi na ako makalakad sa sahig na madikit. Ay, naku naman, Ato. Kapatid kong ubod ng kabaitan. Bakit ka naman pumanaw na hindi man lang nagpaalam? Sino ngayon ang titingin nitong 4 mong mga anak? Asawa mo na may di makauwi mulang pinagtatrabahuhan. Abay, anong ginagawa mo? Sinabi
ko nga bawal yan. Pero, Nang, ano po yung hindi siya makakauwi? Ano? Makati na ulo mo. Sabing, halika nga rito. Diyos ko po, ang rami. Gano'n ka pa katagal nagwalis? Oh, tapos na. Huwag mo nang uulitin, Dante, ha? Makalipas ng ilang araw, hindi namin nasilayan si Tita Magdalena. Araw na ng libing ni Tio at tila ayaw niyang umalis sa mundong ito. Handa na ba? Oras na para ilabas si Ato. Sige. 1, 2, 3. Sandali. Parang hindi kasya. Naku, ba't kasi dyan binurol? Kaya naman nila sa labas. Kaya nga, pinapahirapan lang nila ang mga sarili. Asan ang si Magda? Hindi ba siya uwi para sa huling pagkikita? Sa puntong to, pugutan na ang manok mo, Rolando. Gagawin daw ito para wala nang susunod sa kanya na mamatay sa pamilya. Tahimik kong hiniling sa Diyos na sana totoo nga ito. At pinugutan na nga ang manok. Tumalsik ang dugo nito sa kung saan man at binitawan na lamang. Ayaw pa rin magkasya. Baka ayaw pa niya lumisan. Bakit kasi hindi man lang yun umuwi? Hindi man lang nagpakita. Hindi rin namin alam kung bakit hindi sumipot ang may bahay ni Tio noon. Maaga nga sila nagpakasal. Sigurado namang nagmahalan ang dalawa. 'Di ba? Mag-aasawa na ako. Ano? May mapagsisimula na ba kayo? Kakayanin niyo ba? Eh, ang langgam nga, nabubuhay. Kahit na mahirap pang buhay, nagkaroon pa rin ng magarbong kasal ang Tio. Marami rin silang natanggap na pera galing sa mga bisita. Oh, dito na muna kayo sa amin. Pwedeng-pwede kayo riyan. Kahit hanggang kailan niyo pa nais. Ang nanang ang naging pinakasandalan ng Tito Ato nung mga panahon yun. Kaya hindi na rin ako nagulat nang marinig ko siyang humihingi ng tulong upang maisanlang kanyang munting isinaka, pangdagdag lang sa pang-abroad ng kanyang asawa. Mag-iingat ka, mahal ko. Lagi ka susulat sa amin, ha? Ikaw na muna ang bahala sa mga bata. Tutuparin ko ang ating mga pangarap. Pangako yan. Dahil sa pangungulila, ilang beses ding nagpatulong sa akin ng Tio upang magpasulat ng liham para sa kanyang asawa. Dante, halika rito. Ikaw nang magsulat. Para siguradong mababasa ito ng tiya mo. Patawad po, amo. Ay, sorry. Will not do ulit. Again. انتي ديما الفايدة. Dear mahal, kamusta ka na diyan? Nahilo ka ba sa bus at aeroplano papunta? Mas masarap ba pagkain nila? Kung di, umuwi ka na lang at sabay tayong matyagang umahon. Alagaan mong mabuti ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Marunong na ang mga anak natin sa mga gawaing bahay. Si Princess, halos magkamukha na kayo. Lagi ako nangungulila sa iyo, mahal. Ato. Uy, pre, nabalitaan mo na? Kusang nagpabanggaro tito mo ah. Utang ina mo! Madilim na nga eh! Si Tio ata ang sinigawan ni Nanang noon. Sabi ng iba, buong magdamag daw siya nasa sakayan. Magdamag? Maraso noon. Doon ko nasimulang mapagtanto lahat. Hapon noon nang pumunta ang Tio sa likuran ng aming bahay. Umupo siya sa ugat ng kamatsile, nakatulala lang sa malawak naming bukirin. Oh, Ato! Ano yan ay ginagawa mo riyan? Kanina ka pa. Saan ka kadimangan? Walang imik ang Tio noon. Yun pala, nung araw na yun, nakatanggap siya ng balitang unti-unti nang magpapaguho sa mundong noon pa lang niya binubuo. Tao po! Tao po! Renato? Sino sila? Renato! Ano pong kailangan niyo? Kasamahan ako ni Magdalena. Ibibigay ko lang sana to. Pasensya ka na, Ato. Hindi na kasi talaga niya kinaya eh. Hindi. Hindi maaari. Mahal ko. Patawarin mo ko, Renato. Hindi ko
Mamatay daw ako pag lumaban ako. Alam kong ikay nahihirapan dyan. Ngunit wala akong magawa. Kailangan kong tapusin ang kontrata ko. Pati na lang, mahal. Makakauwi rin ako. Noong mga panahong iyon, hindi ko naintindihan kung ano ang tunay na problema. Iniisip ko na baka napagod lang ang tiyo o baka masyado lang talagang matulin ang takbo ng bus. Ngunit ngayon, alam ko na, mag-isa ang tiyo. Nandito siya habang ang buhay niya nasa ibang bansa. Isipin mo na lang na makakamta na rin natin ang hinahangad mong magandang kinabukasan para sa mga anak natin. Maagang gumuho ang munting mundo na sinisimulan pa lang sana nila. Sa huli, pinili pa rin nila ang isa't isa hanggang sa huling hininga. Grabe naman yun, partner. Grabe yung pagmamahalan ni na Magdalena at Renato, no? Mapagbirong tadhana talaga. Ayan, listeners, hindi talaga biro ang pinagdadaanan ng ating mga OFW. Kaya naman, sana'y pahalagahan natin ang kanilang paghihirap dahil sa bawat sakripisyo at luha na kanilang tinitiis, ang pamilya lang ang tanging nasa isip. Sana partner, no? Masolusyonan din yung kakulangan ng trabaho at sapat na kita dito sa Pilipinas. Para sana hindi na maging solusyon ang pag-alis. Tumpak ka dyan, partner. Saludo po kami lahat sa inyo, mga OFW. O siya, sige partner. Parang it's getting late na, no? Oo nga let's sleep na. O siya, sige. Once again, listeners, this is On the Wings of Love. Nagpapaalam.